May mga hakbang sa Senado at Kamara na layong maimbestigahan ang Pax Silica Initiative sa gitna ng mga isyu sa legalidad ng pagtatayo ng AI hub sa bansa. May apela naman tungkol dito ang ating ambassador sa Amerika at nakatutok si Bea Pinlac. Ginhawa ang ipinapangako ng gobyerno sa Pax Silica Initiative ng Amerika. Pero tila nabahira ng pangamba at mga tanong ang proyektong sinisimulan na. May ilang grupo ng tumutol sa Pax Silica. Sabi ng ibang mambabatas, dapat mabusisi muna ang Pax Silica at ang epekto nito. Baka premature pa pumosisyon, dapat masagot ng malinaw. Ano ba talaga ang itatayo? Kasi ang dami-daming haka-haka Data center ba? Semiconductor hubs ba? Dapat malinaw ang full jurisdiction ng Pilipinas. O pagkatapos, ano ba ang pakinabang sa taong bayan talaga? Ano ba ang dapat asahan na kapalit sa lupa, kuryente, tubig, tax breaks pa na ibibigay natin? Tunay na tanong ay hindi kung gusto ba natin ng investment, ang tanong, handa ba tayo? At ano ba yung mga napakaloob na mga transaksyon? Dapat ma-determine natin ano magiging impact nito, lalong-lalo na sa environment. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, lahat ng issues sa Pax Silica masasagot at mapag-uusapan. Then it will be very transparent. But before anything else, like I said, let's not look at the negatives. Let's look at the positives and then discuss the negatives. So I really hope that our political leadership and those that are opposing it immediately look at first the advantages of this Pax Silica before they go any further in criticizing it. Aniya, maraming bansa sa Asia na gusto ang Pax Silica, pero isa raw ang Pilipinas sa mga pinili. If right away we're looking at what the negative effects of it, unfortunately there are many other countries in Asia who want it. Vietnam, Malaysia, and Indonesia. They're prepared to take on the Pax Silica project. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.